Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH, and ngayong araw po may gusto lang ako i-share sa inyo. Bali mga kababayan, good news po ito, bali nung January 16 nga po. Ayan, kung mababasa nyo ang sabi dyan, UAE's Masdar investing $15 billion. Diba? $15 billion in Philippine renewable energy. So mga kababayan, kung natatandaan nyo na komentaryahan natin yung Green Lane. Isa nga po dun sa mga priority na mga proyekto ng Marcos administration ay yung sa renewable energy. So ito nga mga kababayan, good news to dahil nag-invest ang UAE's Masdar ng $15 billion US. No? So basahin po natin. Bali galing po ito sa Philippine News Agency, no? So ang sabi po dito, Emirates state-owned company Masdar has formalized its investment plans worth 15 billion USD in the Philippines renewable energy sector by signing an implementation agreement with the Department of Energy. The Department of Energy announced Thursday that Undersecretary Rowena Guevara and Masdar Chief Executive Officer Mohamed Jamil Al-Ramahi signed the implementation agreement for the development of renewable energy projects in the Philippines in Abu Dhabi noong January 15 po. It was witnessed by the DOE Secretary Rafael Lotilla and UAE Minister of Industry and Advanced Technology and Masdar Chairman Dr. Sultan Al-Haber. Ayan, the implementation agreement is the first deal forged between the Philippines and UAE following the signing of the Memorandum of Understanding on Energy Transition Cooperation noong November 2024 during President Ferdinand Marcos Jr.'s official working visit to the Middle East country. So mga kababayan, ibig sabihin lamang nito, ng balitang ito, nagtitiwala po itong mga iba't ibang leader sa ating mahal na Pangulo. Kasi kung makatatandaan yung mga kababayan, last year, hindi nga lang last year, ng mga previous years pa, ilang buwan na nakalipas, na ginawa nilang issue yung pagpunta ni PBBM or yung mga state visit ni President Bongbong Marcos sa iba't ibang bansa. So, naging issue yon na sinasabi nga nila with leader, itong presidente natin na bangag, pag-alagala, pabanjing-banjing lang sa ibang bansa. Well, in fact, mga kababayan, yung pag-travel ni PBBM, yung pag-attend niya sa mga state visit, summit, at iba pa pong mga events, no, sa iba't ibang bansa, malaki ang naitutulong, no? Sabi ko nga sa inyo, si PBBM, pag umalis yan ng bansa, hindi lang yan yung basta pumunta lang doon. Bit-bit niyan yung karangalan ng Pilipinas, bit-bit niyan yung mga maipagmamalaki, yung mga maibibida niya sa mga foreign leaders. Ganun si PBBM, no? Kaya nga every time na napupunta siya sa ibang bansa, umaattend siya sa mga state visit, nakakakuha siya ng investor. Ibig sabihin, ganoon galing ang ating mahal na Pangulo. Ganoon siya ka-effective na presidente dahil maraming foreign leaders ang nagtitiwala at nag-i-invest sa ating bansa. Siyempre dahil lang kay PBBM, kundi dahil sa kanya kung paano siya makihalubilo, makipag-usap, kung paano niya ibenta, no, yung mga maipagmamalaki ng Pilipinas sa mga foreign leaders, yung mga natural na pinagkukunang yaman ng Pilipinas, kung paano niya yun syempre ibibida niya yun. Hindi naman pa pumunta ng ibang bansa, umattend ng state visit, ibibida niya yung sarili niya. Hindi po, binabrag niya yan palagi yung kakayahan ng mga Pilipino, yung dedikasyon ng mga Pilipino, kung gaano kasipag ang bawat Pilipino. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, yung mga pagpunta-punta ni PBBM sa ibang bansa, may pinatutunguhan po yan. Hindi yan yung magkakaroon ng sa inyong mga kababayan, yung mga pagpunta-punta, pag-attend ni PBBM sa mga foreign visit, mga state visit, sa mga summit, napakahalaga po niyan. Tsaka mga kababayan, si PBBM lang ba gumawa niyan? Halos lahat ng presidente ginawa po yan. Pero ang maganda lang kasi, si PBBM, every time na may state visit siya, na may mga summit siya, na inaatinan niya yung mga imbitasyon ng iba't ibang leader,
nakakakuha siya ng panibagong investment. Nakakakuha siya ng investment yung mga foreign leaders na mag-i-invest para sa Pilipinas. Kumbaga, nagkakaroon ng outcome, nagkakaroon ng resulta yung pagpunta niya. Hindi lang basta pumunta siya doon. Diba? May nakuha siyang good news. Kung mapapansin yung mga kababayan, ang dami natin na komentarihan na puro investment yun. Yung mga foreign investment, yung mga nagtitiwala kay PBBM na foreign leaders. Sobrang dami. At kung babalikan nyo po, makikita nyo po dyan sa YouTube channel natin, pwede nyo balikan. And pwede nyo rin i-research kung ayaw nyo maniwala. Kasi alam naman natin, yung ilan sa mga kritiko ni PBBM, hindi uso sa kanila research. Mas uso sa kanila yung marites. Mas uso sa kanila yung scripted. Mas uso sa kanila yung kinuha lang sa kung sinong Poncio Pilato na kahit sila mismo ay walang source na maibigay. Walang source na maipakita. No, so ituloy ko po building on the long-standing ties between the Philippines and the UAE and the recent energy transition cooperation. This partnership with the Masdar marks a transformative step in our renewable energy journey. Under President Marcos Jr.'s leadership, the Philippines is integrating renewable energy into its energy mix on an unprecedented scale, ensuring energy security while fostering sustainable economic growth and environmental stewardship. This collaboration sets a new benchmark for energy transition in the region. Under the Renewable Energy Agreement between DOE and Masdar, the latter is eyeing to invest 15 billion to develop at least 1 gigawatt of solar, wind and battery energy storage system by 2030 and scaling it up to 10 gigawatt within the decade. It will develop and oversee commercial, technical, financial, and environmental work streams. On the other hand, the DOE will assist Masdar in conducting pre-development activities, technical studies, securing the necessary rights, gathering project information, and obtaining all required approvals and permits. By leveraging UAE's world-class expertise in renewable energy and the Philippines' abundant natural resources, this agreement will create jobs, drive low-carbon socio-economic progress, and expand global renewable energy capacity in line with the UAE consensus. So yan mga kababayan, another good news na naman to mga kababayan na nakakuha tayo ng 15 billion US dollars na investment galing po sa UAE's Masdar. No, isa po to sa malaking kumpanya sa UAE. Na ayan nga mga kababayan, sabi ko sa inyo, yung mga pag-travel ni PBBM, pag-attend natin yan ng state visit, malaki po yung naitutulong nun. Kasi bilang si PBBM ay ang ating presidente, hindi lang yan yung pupunta attend ng mga meetings, yung mga summit kasama foreign leaders na hindi niya bitbit kung ano yung maipagmamalaki sa ating bansa. Kaya nga, maraming nagtitiwala maraming nag-i-invest Ibig sabihin lang yan, nakikita talaga nila na maganda yung na-improve. Yung economic growth ng bansa natin nag-i-improve despite na lahat naman galing sa pandemya, bumabangon galing pandemic. Sa sobrang dami ng problemang naiwan kay PBBM nung naupo siya bilang presidente, isa-isa inaayos niya. Sobrang daming projects po na hindi na ituloy. Pero ginagawa niya ng paraan. And syempre, mag-isa lang siya makakababayan. Aside sa mga government agencies, yung mga gabinete niya, syempre tayo mga Pilipino dapat gumawa tayo ng way para makatulong, hindi yung makadagdag pa, lalo na yung nagpapakalat ng fake news ngayon, yung ginagawa ang lahat para masiraan ang administrasyon, na kesyo wala daw ginagawa si PBBM, tamad daw si PBBM, ilang taon na daw si PBBM, wala pang nagawa. Mga kababayan, hindi ko alam kung nagbubulag-bulagan lamang kayo, pero sa dami ng proyekto, sa dami ng mga infrastructure na
kasalukuyan po, no, yung mga investment, yung mga nakuha nating investment, yung mga projects, no, mga programa ng pamahalaan, sa sobrang dami. Hindi ko alam bakit hindi nyo nakikita saan planeta ba kayo galing. Yan ba talagang itinuturo sa inyo? Yung script na yan? Kasi gas-gas na yan mga kababayan. Ako, sabi ko nga, diba, ako bilang updated sa mga ginagawa ni PBBM, sa mga proyekto ni PBBM, nakikita ko talaga yung mga proyekto, yung effort na ginagawa ng pamahalaan. Pero sabi nga nila, no, kahit nga hindi sa related sa politics kahit anong gawin mo, pag yung tao alam mo na, hindi niya makikita yung kabutihang ginagawa mo. Hindi niya makikita yung kabutihan na ginagawa mo para sa tao. Kasi, dun lang siya nakafocus sa mali na magagawa mo. No? May mga ganong tao, kahit hindi nga related sa politics, may ganon. What more sa politics? What more kung binabayaran sila para ipakalat yung mga fake news, di ba? So, mas grabe yung eagerness nila para manira. Sabi ko nga sa inyo, may sinampulan Kaya yung mga fake news peddlers dyan, humanda na kayo. Kasi hindi araw-araw Pasko. Hindi araw-araw hahayaan kayo sa mga mislead ninyong, sa mga paninira ninyong ginagawa. So yan mga kababayan, good news po yan. And sana i-share natin sa ating mga kababayan para po mas maraming makaalam nitong good news na ito na may nakuha tayong another project or another investment, no, in partnership with the UAE Masdar. So yun lang mga kababayan, and maraming salamat sa inyong lahat.